Magandang umaga po sa atin lahat. Isang mapagpalang araw po. Merry Christmas mga kapatid, lalo tigit po sa mga tatay. Good morning. Ang mensahe po natin sa umagang ito ay espesyal na pamasko sa mga tigasing haligi ng tahanan. Namamasko na rin po ako sa mga maliwanag na ilaw ng ating tahanan. Ang ating paksa sa umagang ito ay tungkol sa isang dakilang assignment. Ang tinutukoy ko po ay ang papel na ibinigay ng Diyos kay Jose, ang asawa ni Maria, ang pagiging tatay o tumayong ama-amahan ng anak ng Diyos dito sa lupa. Dakilang assignment po ito. Dahil sa libu-libong mga tao sa buong mundo ng panahong iyon ay si Jose ang napili ng Diyos para maging tumayong ama para kay Jesus. Napakalaking karangalan ang maging ama-amahan ng Diyos. Makibukas po kayo sa akin sa Mateo chapter 1 verse 18 to 25. Babasahin ko po. Isinilang si Jesucristo. Mateo chapter 1 verse 18 to 25. Ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal, ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Kaunti lang mga kapatid ang makikita nating tala sa Biblia patungkol kay Jose, ang asawa ni Maria. At sadyang tila napakaiksi ng kanyang naging papel sa buhay ni Jesus. Subalit lingid sa kaalaman ng marami, may napakahalaga at dakilang assignment na ginampanan si Jose sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Siya ay naging ama-amahan ng Diyos anak. Dahil si Jesus, sa kanyang kalikasang Diyos, ay wala naman talagang mortal na ama. At bagaman ang papel na ito'y hindi madali para kay Jose, at tila naghatid ng kalituhan sa kanyang isip, ay sumunod siya ng buong puso sa iniutos ng anghel at may kababaang loob na sumunod sa layunin ng Diyos. Maraming tungkulin ng isang ama at mahirap magpakatatay lalo na sa katayuan ni Jose na batid niyang hindi naman niya tunay na anak si Jesus. Subalit sinikap ni Jose na magampanan ang mga tungkulin ng isang ama. Marami pong sa kaugaliang Hudyo ay may 4 na tungkulin ng isang ama. Una, binigyan niya ng pangalan si Jose. Ayon sa pinag-utos ng anghel. Pangalawa, tinuli niya ang bata bilang pagtalima sa kaugalian ng mga Hudyo at inihandog nila si Jesus nang sumapit ang takdang panahon para dito. Sa Lucas chapter 2 verse 21 to 23. Ayon sa kaugaliang Hudyo, lalaki ang pinag-aaral kaya ang tatay din ang may tungkulin na turuan ang kanilang mga anak. Inihanda ni Jose ang batang Jesus na maging masunuring anak at umunlad ang kanyang katunungan maging sa paghahanap buhay. Kagaya niya bilang isang karpintero sa Marcos 6 verse 3. Subalit hindi nagampanan ni Jose ang pang-4 na tungkulin bilang tatay. Ang ihanap ng mapapangasawa si Jesus sapagkat sa tala ng Mateo ay natapos ang kwento sa buhay ni Jose nang iuwi niya mag-ina sa Judea. Samantalang sa Lucas po ay natapos ang kasaysayan ni Jose noong 12 taon pa lamang si Jesus.
nang maiwan ang huli sa templo, pinaghanap ng kanyang mga magulang at sumama sa kanila pauwi sa Nazaret. Pagkatapos nito ay wala na tayong makikita o mababasang tala patungkol kay Jose, ang asawa ni Maria. Ipinapalagay kong sadyang hanggang doon lamang ang ibinigay na papel sa kanya ng Diyos. Umaagang namatay si Jose, kaya wala nang naisulat tungkol sa kanya nang magbinata si Jesus hanggang sa mahayag ang kanyang pagministeryo dito sa mundo. Sa kabila ng kanyang maiksing kasaysayan, hindi makakailangan may pambihirang katangian si Jose na naging kapakipakinabang para magampanan niya ang dakilang assignment na nakaatang sa kanya. Mga katangiang kailangang taglayin hindi lamang ng isang ama, kundi ng bawat isa sa atin na inatangan ng kanya-kanyang assignment mula sa Diyos. Bawat isa po sa atin ay may assignment na iniatang ang Diyos. Inaanyahan ko kayong bulayin natin ang magagandang katangian ni Jose. Mga katangiang dapat taglayin ng bawat isa sa atin sa pagtupad sa ating assignment. Una po ay ang pagiging matuwid o righteous. Ang sabi sa Mateo, chapter 1, 18-19, si Maria at si Jose ay nakatakdang pakasal. Ngunit bago sila makasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid si Jose na kanya mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya binalak niyang makipaghiwalay dito. Ang pangyayari ay hindi maganda at masakit sa kalooban ni Jose na ang babaeng nakatakdang ikasal sa kanya ay natuklasang nagdadalang tao na. Hindi po nabanggit sa Biblia kung sino ang nakatuklas ng katotohanan ito. Subalit sa kahit sino mang lalaki ay masakit na masumpungan na ang iyong kasintahan ay nagdadalang tao na, samantalang hindi mo naman siya sinisipingan. Ano ito? Naisahan ba siya? Nasalisihan ba siya? Nabuntis ng iba? Malaking iskandalo ito kapag nalaman ng komunidad. Maring isipin na ito ay pakikiapid. At sa batas ni Moises, ang parusa dito ay kamatayan. Ito ay pagsuway sa kautosang Hudyo at paglabag sa kabutihang asal at dangal ng isang babae. Kung totoong matuwid si Jose, ay hindi niya ito-tolerate ang waring masamang nagawa ni Maria. Dapat niyang isumbong si Maria. Noong panahong iyon, ang pagiging matuwid ng isang tao ay sinusukat sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Kaya kung ang kanyang pagiging masunurin ng kautusan ang susundin, ay isusumbong niya si Maria at ang maparusahan. Hindi niya dapat ipagwalang bahala ang pagkakasalan nito. Iyon ang matuwid. Iyon ang nararapat niyang gawin. Ngunit ayaw ni Jose na mapahiya si Maria. Ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Sa NIV po ang sabi, did not want to expose her to public disgrace. Ayaw niyang mabilad sa kahiyan si Maria at iyon ay mas mataas na antas ng pagiging matuwid. Ang hindi mapanghusga o condemnatory sa mga taong nagkasala. Kung paanong si Jesus mas later on ay nagsabi sa mga Hudyong gustong bumato sa isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Sa Juan 8, 1-11, ang walang kasalanan ang unang bumato sa kanya. Gayon din naman, ayaw ni Jose na ipagkibit balikat ang waring kasalanan ni Maria. Ngunit kinahabagan pa rin niya ito. Ayaw ni Jose na sapitin ni Maria ang kahiyan at kaparusahang kaakibat o kakabit ng kanyang kasalanan. Napagpasiyahan niyang tahimik na lamang nahiwalayan ang huli. Ang paglayo ang naisip niyang paraan para sa kapakanaan nilang dalawa. Sa kapakanan ni Jose, hindi niya kayang pakasalan ng isang babaeng nagdadalang tao na nang hindi naman sa kanya. At para naman sa kapakanan ni Maria, ayaw niyang mapahiya at mapahamak ito. Dito ay mas napatunayan ni Jose ang kanyang pagiging lubos na matuwid. Hindi lamang siya matapat na tagasunod ng kautusan, siya din ay marunong mahabag sa mga taong nagkakasala. Hindi siya katulad ng mga Pariseo na tinuligsan ni Jesus na sa pilitan sa pagpapatupad ng kautusan nang walang habag at biyaya. Pinagmalasakitan ni Jose ang kapakanan ni Maria sa paraang hindi makukompromise ang kanyang sariling pagsunod sa kautusan. Ang pagiging matuwid ng isang tao ay nakikita kahit sa paraan
na nagpasiya siya at gumawa ng mga life choices. Kung hindi matuwid si Jose at siya po ay legalistic, ano kaya ang nangyari kay Maria at sa pinagbubuntis nito? Marahil ay namatay silang dalawa. Wala na sana tayong Jesus. Ngunit dahil sa pagiging matuwid ni Jose at sa kanyang tamang pagpapasiya, nabigyan pa siya ng tagubili ng anghel at sinabing ang pinagbubuntis ni Maria ay bunga ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At naipahiwatig sa kanya na nais ng Diyos na si Jose ang tumayong tatay ng sanggol. Sa pagiging matuwid, nagiging kagamit-gamit tayo at nagiging kasangkapan ng Diyos sa pagsasakatuparan ng kanyang dakilang layunin. Sa pagiging matuwid ni Jose, matagumpay niyang natanggap ang kanyang assignment. Agad nagbago ang kanyang pasiya at pinakasalan si Maria. Bago pa bigyan ng assignment ng Diyos si Jose, siya ay sadya ng isang taong matuwid. Ang nabasa po natin sa verse 19. Napansin niyo ba na ang kinakasangkapan ng Diyos ay mga taong matuwid? Sa Lucas 1 verse 6, sina Zacarias po at Elizabeth, na kinasangkapan din ng Diyos ay pinakilalang mga taong kalugod-lugod sa Diyos. Gayon din si Simeon at ang isa pang Maria at iba pang mga tauhan ng Pasko. Naniniwala tayong hindi sila mga perfect na tao at nabubuhay at nakapaglilingkod din lamang dahil sa biyaya ng Diyos. Subalit sila yung mga taong lumalakad sa katuwiran ng Diyos. Alam natin na tayo man ay magiging matuwid din lamang dahil sa biyaya ng Diyos sa pag-iibig at pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus. At pwede rin tayong lumakad sa katuwiran ng Diyos. Nasa Diyos po ang buong pag-asa at pagtitiwala ni Jose. Tinanggap niya si Maria at ang sanggol ng walang tanong-tanong. Yamang nanalig siya sa ipinahayag ng anghel. At siya ay naging ama at tagapag-ingat ng Panginoong Hesus nung ito ay bata pa. Isang dakilang assignment at pambihirang pribilehiyo na tinanggap ni Jose. Ang sabi po sa mga awit 84:11, pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkait ng mabuting mga bagay, sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Hinahamon tayo ng katangian ni Jose na maging matuwid sa ating pakikipagkapwa-tao at pamumuhay. At palaging isaisip na ang lahat ng mga bagay ay pinangyayari ng mga pangyarihang Diyos para sa ating kapakanaan. Ang lahat ng mga bagay ay pinangyayari ng mga kapangyarihang Diyos para sa ating kapakanaan. Maaring meron kang masamang karanasan, kapatid. Karanasan na masakit na pinagdadaanan sa mga panahong ito. Huwag kang manghina. Magpatuloy ka lang, manatiling matuwid. Ang karanasan ni Jose ay isang patunay ng kahanga-hanga at hindi malirip na kapangyarihan ng Diyos kung paanong ginagamit niya tayo para sa kanyang dakilang layunin. Magpaghamit ka lang at magtiwala sa kanya. Walang nakababatid sa atin. Kung sa banda-banda roon ay maninakalaang pagpapala ang Diyos para sa iyo. Amen po ba? Ang pangalawa po ay pagiging masunurin, obedient. Sa Mateo 1:24, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Isa pa sa kahangahangang katangian ni Jose ay ang pagiging masunurin. Basic sa kanya ang pagsunod. Na para bagang likas siyang ipinanganak para sumunod. Walang keme, walang tanong-tanong. Hindi siya nakitaan ng pagmamalaki o pagsalangsang. Batid niya kung saan siya lulugar at marunong kumilala ng authority. Alam niya na ang anghel ay sugo ng Panginoon at ang authority nito ay galing sa Diyos. Ang pagiging masunurin ay isang katangian na dapat taglayin ng mga mananampalataya para magampanan ang dakilang assignment na nakaatang sa atin. Sa panahon ng lumang tipan ay nangusap ang Diyos sa pamagitan ng mga anghel sa panaginip o kapahayagan ng mga propeta. Kinilala ni Jose na ang salita ng anghel ay utos ng Diyos. Kaya nang bigkasin sa kanya na ang isisilang na sanggol ni Maria ay kinasihan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay kaagad nagbago ang kanyang pasiya at sumunod sa ipinag-utos ng anghel na pakasalan si Maria. Nang ipinag-utos naman ng Emperador Augustus ng Roma na kailangan magpatala sa sari-sariling bayan ang lahat ng nasasakupan nito,
ay agad na tumalima si Jose. Kaya't isinama niya si Maria mula Nazareth, Galilea, pauwi ng Bethlehem sa Judea, sa kabila ng mahirap na kalagayang maglakbay dahil halos kapanahunan na ng ipinagbubuntis nito. Ganito kamasunurin si Jose. Kinakilala niya maging ang mga kapangyarihang sibil o civilian authority ay pinagkatiwalaan ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan na mamahala sa kanyang bayan. Mahirap man ang sitwasyon ay wala siyang pagtatanong o pagtutol na sumunod. Dahil sa pagsunod ni Jose, natupad ang inihula ng propeta Mikas na ang Mesyas ay magmumula sa Bethlehem. Kung hindi naging masunurin si Jose, ay hindi natupad ito. Dahil sa pagsunod ni Jose, at nang binalak ni Herodes na ipapatay ang sanggol na si Jesus sa Matthew chapter 2 verse 13 to 23, sa kaligitnaan ng gabi ay inutusan ng anghel si Jose na itakas ang mag-ina papuntang Ehipto. Walang tanong-tanong din na sumunod si Jose. Kinasangkapan siya ng Diyos para iligtas ang batang si Jesus. Ganito sana tayong lahat, mga kapatid sa iglesia. Mga bahagi ng katawan ni Kristo na handang sumunod at pasakop sa Diyos, maging sa mga itinalagang namiminuno sa atin. Hindi mga pasaway, suwail o matitigas ang ulo. Ang inyong pastor ay nariyan para manguna at akayin kayo sa pananampalataya at dalhin sa isang kaugnayang may malalim na pag-ibig sa Diyos. Sila'y itinalaga at pinagkalooban ng kapangyarihang pangunahan ang kawan, hindi para supilin o questionin ang kanilang authority. Hanggat tama at matuwid ang ipinatutupad ng inyong mga leader, ay narapat lamang na tayo ay sumunod at magtumalima. Katungkulan natin ang sumunod, batay na rin sa nilagdaang covenant sa panahon ng ating bautismo. Everyone is bound to obey at magpasakop sa kanilang mga leader. Taglay nawa ng bawat isang pusong mapagpasakop, mapagpakumbaba at marunong sumunod kagaya. Taglay nawa ng bawat isa ang pusong mapagpasakop, mapagpakumbaba at marunong sumunod kagaya ni Jose. Alalahanin ninyo na may biyaya ang Diyos sa pagsunod, ngunit may sumpa naman sa mga taong suwain at matitigas ang ulo. Sa Levitico chapter 10 verse 7, huwag kayong lalayo sa pintuan ng tundang tipanan, sapagkat kayo ay itinalaga na ng langis ni Yahweh. Baka kayo mamatay kapag di kayo sumunod. Ito po ay babala ni Moises sa mga Levita. Kung inyong natatandaan, ang mga parisinan na dapat Abiho ay namatay pagkatapos maghandog kay Yahweh, gamit ang apoy na hindi nararapat. Ito sa Levitico chapter 10 verse 1 to 3. Naglilingkod sila sa templo ni Yahweh at mga anak ng pinakapunong parin si Aaron. Subalit namatay dahil sa simpleng pagsuway. Huwag naman sana mangyari sa atin ito, mga kapatid. Marami sa mga tao, lalo sa ating panahon, ang matitigas ang ulo, mga suwain, pinusupo at pagkukulit, unais lamang manginis at mahirap masundin. Kahit sa simpleng instruction ay hindi marunong sumunod. Ganito ba tayo sa iglesia o kayo totoong marunong sumunod? Pag-isabi sa katabi, masunurin ako. Ako po'y naniniwala kayo naman dito sa Central ay mga masunurin tao. Sa ating ministry, gumagawa ka ba ng bukal sa loob at may kahandaang maglingkod o para lamang makasunod? Sino na dapat Abiho ay namatay habang naglilingkod kay Yahweh dahil sa wala sa puso ang kanilang pagsunod? Hindi sapat sa Diyos na tayo ay naglilingkod o naghahandog sa puso tumitingin ng Diyos. Ang magkapatid na Marta at Maria was a great contrast sa paningin ng Diyos. Sa Lucas 10:40-42 ay atin pong mababasa. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus at dumaing, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihan naman po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mas mahalaga po sa Diyos ang relasyon natin sa Kanya, ang magpasakop at sumunod.
ng buong puso at pag-iisip, kaysa sa mga handog at kaabalaan. At pangatlong katangian na dapat natin taglayin para magampanan ang assignment, mapagpigil sa sarili. Ano po yung unang katangian? Pangalawa? Pangatlo? Perfect. Mapagpigil sa sarili. Masasabi kong uliran din si Jose sa pagtitimpi. Sa Mateo 1:25a, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. Sa ganitong pangyayari ay nanatiling birhen si Maria, kaya siya ay nagdadalang tao na hanggang sa mga panganak pa nga siya. Si Jose ay kinakitaan ng matibay na pagpipigil sa sarili, kalinisan ng hangarin at tapat na asawa. Sa panahon natin ngayon ay marami na nakikiapid at nagkakasal ng pangangalo niya, na para pag ang pagdidate o pagsasama ng walang basbas ng kasal ay normal, at ang pagsiping sa hindi asawa ay katanggap-tanggap ng lipunan. Ang magkasintahan po ba matapos ma-propose at ma-engage ay pwede na magtabi? Pakisabi sa katabi, hindi pwede. Hindi pwede, mga kapatid. Ang pagsasama bago ang kasal ay kahalintulad ng pagkikiapid at ibang uri ng sexual na immoralidad. Sapagkat ito ay pagkikitali sa hindi mo asawa o labas sa sumunod ng kasal. Sa Hebreo 13 verse 4, ay dapat pong ituloy na marangal ang lahat ng pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nanganalo niya. Sa unang Tesalonica 4 verse 3, kalooban ng Diyos na kayo magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. At hindi lamang po sa kahalayan at imoralidad, tayo narapat na magtimpi. Kahit sa iba pang mga kasalanan, kagaya ng labis na paghahangad o pag-iimbot, galit at pagkamuhi, katakawan, pagkamabiglain, labis na pangungutang, kayong utang ng utang, o katamaran. Ang mga ganitong kasalanan ay naghahatid sa atin ng kahiyan at masamang patutuo. Kahiyan sa ating sarili, kahiyan sa iglesia, at kahiyan sa pangalan ng ating Panginoon. Ang pagtitimpi ni Jose ay nanghulugan ng pagtanggi sa sariling pangailangan bilang lalaki. Nang malaman niya na ang pinagbubuntis ni Maria ay anak ng Diyos, nagpasiya siya na hindi galawin si Maria. Ito ay pagpapakita ng mataas na respeto sa Diyos at ganon din kay Maria. Ang ipinagbubuntis ni Maria ay banal, at kailangan itong manatiling banal sa isip ng mga tao. Kailangang maisip ng mga tao, lalo na mga nabubuhay pa pagkatapos nilang mamatay, na si Jesus ay walang kaduda-dudang anak ng Diyos, gawa ng banal na Espiritu at hindi kay Jose. Mahalaga ito para patibayin ang hula na ang tagapagligtas ay ipapanganak ng isang birhen. Kaya ginalang at hindi sinipingan ni Jose si Maria hanggang maipanganak ang sanggol. May lalaki pa kayang ganito ang pagpipigil sa sarili sa ating panahon? Pinaalalahanan ni Pablo si Tito na magturo ng wastong pamumuhay sapagkat nahayag na ang kagandaang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat. Sa Tito chapter 2 verse 12, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Mahalaga ang pagpipigil sa sarili. Ang hamon ni Apostol Pedro ay sikapin idagdag sa ating pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. At sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Subalit ano ang kapansin-pansin sa ating kapaligiran? Napakababata pa, high school freshmen, sophomores, juniors, may mga boyfriend, girlfriend na. May kakayanan kaya ang mga kabataang ito na magpigil sa kanilang sarili? Alam ba nila ang konsekwensya ng kanilang ginagawa? Maging sa batas ng tao, ay pinagbabawal ang relasyon sa pagitan ng mga edad 15 pababa. Bakit? Dahil ito ang panahon ng kapusukan
at wala pang malinaw na pagkaunawa ang mga kabataan sa maaring masamang ibunga ng kanilang kapusukan. Kaya nga sa batas ng tao, itinakda ang 18 pataas bilang legal age o edad na maaring maging malaya magpasya ang tao para sa kanyang sariling kapakanan. Ito rin ang dahilan kaya naiingatan ng Iglesia ang mga kabataan ang ilayo sila sa tukso at masamang bunga ng kanilang kapusukan. Inilalayo natin sila sa kapahamakan at tinuturuang magpigil sa kanilang mga sarili. Hindi tayo naghihigpit para lamang maging mahigpit o manghimasok sa mga relasyon. May biblikal na batayan ang pagdidisiplina. Sa Deuteronomio chapter 8 verse 5, itanim ninyo sa inyong isipan na kayo dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos, gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. At sa mga Hebreo chapter 12 verse 6 ay ating makikita, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Nakalulungkot nga lang isipin na tila tayo ang nagiging masama sa paningin ng marami, na ang church discipline at pagmamalasakit ng inyong pastor ay tinitingnan ng ilan na mapaniil at nakakasakal. Kadalasan pa nga, kahit mga magulang ay para bagang ipinagtatabuyan sa pagkakasala ang kanilang mga anak. Natutuwa kaya sila na nakikipaglibin ang kanilang anak o ang mga high school ay nakikipag-boyfriend, girlfriend na sa ganong edad? Just recently, ay nabalitaan ko na isang ina ang nagsasabi na bakit daw ba tila napakahigpit ng iglesia na pinagbabawalan ang mga kabataan na makipagrelasyon. Hindi tayo tutol sa pag-iibigan o any intimate relations na tama at napapanahon. Ang kinatatakutan natin ay mapariwara ang mga kabataang ito at mahulog sa pagkakasala. May tungkulin po ang iglesia sa bawat bahagi nito at hindi natin pwedeng ipagkibit balikat na lamang. Nasusulat sa mga Kawikaan 13:24, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di mahal, anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. At tandaan ninyo ang sabi sa mga Kawikaan 25:28, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Mga tatay, mga nanay, mga kabataan, maging gabay natin ang katangian ni Jose. Kahit kasal na sila, pinanatili niyang dalisay si Maria hanggang makapanganak ang huli. Malakas ang hatak ng laman, malakas ang tukso ng ating sariling pagnanasa at pang-akit ng mundo. Ngunit kailangan maging mapagtimpi tayo, umiwas tayo sa tukso at lumayo sa pagkakasala. Ang pakikiapid at pangangalo niya ay kasalanang kasuklam-suklam sa Diyos. Ang sabi po sa Job 31:11, ang pakikiapid ay karumal-dumal na kasalanan, kasamaang nararapat sa hatol na kamatayan. Anak, bata ka pa, darating din ang tama at ang panahon para sa iyo. Kaya pakisabi sa katabi, magpigil sa sarili. Make it louder, magpigil sa sarili. Parang wala akong narinig. Ang pagpipigil sa sarili ay napakahalagang katangian na dapat taglayin ng bawat isa para magampanan po natin ang dakilang assignment bilang mga anak ng Diyos. Bawat isang anak ng Diyos, ang tunay na manampalataya kay Jesus ay may kanyang sariling assignment o gawaing itinakda ng Diyos para kanyang gampanan. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang, kundi para maisakatuparan ang mga layunin ng Diyos. Para maging mabisang mga lingkod, kailangan nating taglayin ang mga kahangahangang katangian ni Jose. Bagaman naging mahirap para sa kanya, ay buong puso naman niyang tinanggap at ginampanan ang pagiging ama-amahan ni Jesus dito sa lupa. Marami siyang sakripisyo at pagsubok na dinaanan. Ngunit natupad niya ang inaasahan ng Diyos sa kanya. Tayo man bilang mga tatay ay maaring dumaan sa kaparehong mga pagsubok o higit na mas mahirap na mga karanasan. Subalit ang hamon sa atin ng mensahe ngayong umaga, mga kapatid, ay taglayin natin ang kahalintulad ng mga katangian ni Jose. Maging matuwid at manatili tayong matuwid anuman ang hamon ng buhay. Pagkalooban nawa tayo ng pusong masunurin at handang magpasakop
at sumunod sa kalooban ng Diyos, maging sa mga namiminuno sa atin. At matuto tayong magpigil sa ating sarili, kagaya ni Jose. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Merry Christmas everyone.